Isa na namang bata ang naipit sa escalator sa isang mall sa Maynila. Buti na lang at gawa sa goma ang hawakan ng naturang escalator, kaya hindi nasugatan ang kamay ng bata. Nakatutok si Rafi Tima. Nitong February 22 lang nang maipit ang kamay ng 7 taong gulang na batang lalaki sa escalator ng Pure Gold Supermarket sa Caloocan. Inabot ng mahigit 3 oras bago natanggal ng mga rescue personnel ang bata sa kanyang pagkakaipit. Ayon sa Pure Gold, isang isolated incident ang pangyayari. Tiniyak din nilang sumusunod sila sa safety standards. Sinagot nila ang gastusin sa ospital ng bata, pero dapat daw binabantayan rin ang mga bata sa paggamit ng escalator. Kahapon, isa na namang bata ang naipit sa escalator ng SM Manila. Ayon sa mga nakasaksi, kasama raw ng bata ang kanyang mga magulang pababa sa escalator nang mangyari ang insidente. Sa mismong hawakan daw ng escalator na ipit ang kamay ng bata. Agad naman daw pinatigil ng nakabantay na gwardiya ang escalator. 10 hanggang 15 minuto lang daw ay natanggal naman ang kamay ng bata. Dahil gawa sa goma ang hawakan ng escalator, wala naman daw tinamong galos o sugat ang kamay ng 2 taong gulang na batang lalaki. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamunuan ng naturang mall. Hindi rin nakatala sa General Assignment Section ng Manila Police District at maging sa MPD Station 5 ang naturang insidente. Ayon sa isang eksperto, hindi nakapagtatakang puro bata ang naaksidente sa mga escalator. Makikita po naman ninyo na bata lang yung naiipit eh. Hindi adult. Kaya may kung minsan baka yung gamit ng bata na tsinelas o sapatos manipis o kaya may mga borloloy. May safety features naman umano ang escalators na mapigil sa pagkaipit ng mga gumagamit nito. Ito ay ang may sulong brush sa gilid ng escalator. Ito raw ang pumipigil sa anumang bagay na pumasok sa pagitan ng gumagalaw na parte ng escalator at ang frame nito. Ang emergency button din daw makikita sa ilang escalator. Dapat daw mga eksperto lang ang gagamit nito. Kaya hindi pinapakita po sa general public yun kasi baka kalikutin lang po eh. Kaya maintenance lang po ang pwedeng gumamit doon. Payo ng eksperto, sundin ang mga karaniwang nakapaskil sa mga escalator sa ligtas na paggamit nito. Pinaka-importante dito, ang paggabay sa mga bata. Rafi Tima, Nakatuto, 24 oras. Hanggang sa mga oras na ito ay sinisikap pa rin ng GMA News na makakuha ng reaksyon ng SM Manila sa pagkakaipit po ng bata sa escalator. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Papayag ka ba na ipaputol ang iyong braso hanggang sa iyong kamay para makapiling ang iyong mga anak? Ito po ang napakalaking sakripisyong handang ialay ni Daming, isang ginang na nakilala namin sa bayan ng Del Gallego sa Camarines Sur. Pero bakit kaya kumantong sa ganito ang kanyang kalagayan? Tungayan po ninyo. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha mula sa mga mata ni Daming nang una namin siyang makita. Nabigyan kasi siya ng pag-asa para sa sakit na 5 taon na niyang pasan-pasan sa balikat. Pwede ito yung tinatawag na benign aggressive tumor. So, hindi siya yung malignant pero aggressive pa din. Pwede rin kasi may mga exposure sa mga carcinogens, mga kinakain, bisyo, gano'n. Halos kasing laki na ng bola ng basketball ang bukol ni Daming sa balikat. Ayon sa pagsusuri, makakaramdam pa ang kanyang kanang braso pero hindi na niya ito kayang igalaw ng normal. Kinainan yung buong shoulder niya, yung mga buto doon, saka siguro yung soft tissue. As in, walang-wala na, mga base doon sa x-ray. Worst case scenario is yung tanggalin talaga yung buong kamay niya, yung buong simula sa balikat hanggang doon sa kamay niya. Itong dagok na buong pusong tinanggap ni Daming para lang makasama pa ng mas matagal ang kanyang mga anak. Paano na pag ako ang nawala dito? Naghihiwalay na ang mga anak ko. Lalo na siguro pag nawala ako. Nagsimula raw ang pag-umbok sa kanyang balikat nang madapa siya noong taong 2008. Bagamat minsan lang natignan ng doktor, hindi naman ito nagtuloy-tuloy dahil sa kakulangan sa pera. Diyan lang po ako nagsama po si Changi. Gawa ko niya, hindi naman siya nakakakilos na mag-isa na. Dito na lang po ako natulong na sa kanya. Hindi na ako nakakaalas ni basta. Sa ngayon ay umaasa na lamang sila sa sustento ng 4Ps o Pantawid Pampamilyang Pilipino program ng pamahalaan.
Pero kahit sa pang-araw-araw na pagkain pa lang ng kanilang mga anak, hindi na ito sasapat. Isa ito sa mga alalahaning dumadagdag sa sakit na iniinda ni Daming. Masakit po. Masakit po talaga na parang umantak na gumuguhit po talaga. Dito na parang gustong sumabog na hindi ko alam. Pagkakagising ko, oras-oras nagigising ako. Wala akong ginawa kundi ang magdasal na magdasal. Sana may makatulong sa akin, gumaling na sa akin para lamang sa mga anak ko. Tulungan niyo po kami kay mama po, sana pagalingan niyo po kami. Nangingi po kami patnubay sa pagtulong po kay mama. Bago po mapaoperahan at tuloy ang matanggal ang bukol ni Daming, kailangan munang mapaliit yung kanyang bukol. At para magawa ito, dadaan pa si Daming sa napakaraming pagsusuri. Hindi po birong halaga ang kailangan ni Daming para madugtungan ang kanyang buhay. Kailangan po niya ang inyong tulong at maaari po ninyo ito ipadala sa aming tanggapan, ang inyong mga donasyon o kaya magdeposito sa aming mga bank account o saan mang sangay ng Cebuana Luwelier. Pwede rin po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, Angry Birds umabot na hanggang sa Kalawakan. At aso, isinako na, isinabit pa sa likod ng sasakyan. May-ari ng SUV. Natuntun kaya? At Julian San Jose at Elmo Magalona, kabado sa shooting ng unang pelikula bilang magka-love team. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.